Dahil sa paninirang ginawa ng Priley, iniwanan siya ng lahat ng mga kaibigan niya. Sama? Buti na lang pala binuhusan ko ng tubig yung Damaso na yun. At kayo, Tenyente, ano ang inyong nagawa upang ipagtanggol ang aking ama? Sinubukan ko kumuha ng mga husay na abogado, pero walang tumanggap. Lumapit din ako sa Kapitan General, ngunit hindi niya ako pinagbigyan. Maaring nag-iingat lamang ito upang hindi magalit at pagkampihan laban sa kanya ang mga praile sa pamumuno ni Padre Damaso. Alam mo naman ang laro ng politika at reliyon sa bayan, hindi ba? Hindi niyo pa rin sinasabi kung ano ang tunay na nangyari sa aking ama. Namatay ang inyong ama sa loob ng kanyang kulungan. Senyor, gumising ka. Senyor, dinalahan kita ng pagkain. Senyor? Nang gabing iyon, namatay ang inyong ama. Mag-isa. At walang sino mang karamay. Saan nakalibing ang aking ama? Kunin mo ang mga ibang detalye kay Kapitan Tiago. Kailangan na akong bumalik sa kwartel ko. Pasensya na. Adios, amigo. Wala din po palang pinagkaiba yung panahon niyo sa pinanggalingan ko. Pareho ding selfish at power-hungry ang mga makapangyarihang tao. Kawawa ka pag napag-initan ka nila. Ayos lang po ba kayo, Sir Ibarra? Ayoko munang makipag-usap, Pilipini. Hayaan mo muna ako mag-isa. Iya, ano't nagkukulong ka rito? Kanina ka pa hinahanap ng ninong mo. Papa, bakit hindi ako nagawang hintayin ni Crisostomo? Nagbago na ho ba ang kanyang isip? Umuurong na ho ba siya na pakasalan ako? Ay, Maria, hindi yan ang dahilan kung bakit hindi ka nahintay ng nobyo mo. Pero naunawaan ko kung bakit siya kailangan niya umalis. Para hindi na sila magkasagutan pa ng ninong mo. Magkasagutan? Nagkainitan sila kanina ni Padre Damaso. Uminit marahil ang ulo ng ninong mo dahil dinulutan siya ng tinola. Ngunit leeg lang ang nakuha niya. Kaya ayun, napagdiskitahan niya ang nobyo mo. At kung ano-ano nang
panlalait ang ibinato sa kanya. Alam niyo po ba na magkakagulo sa pagtitipon na yon? Dahil galit na galit si Padre Damaso kasi nainsulto siya. Eh paano ba naman? Leeg at pakpak lang ng tinola ang isinilbi sa kanya. Senyorita Maria, maniwala ka. Nasisiraan na nga ata siya ng bait. Tapos eto na, di galit-galit na nga yung lolo mo. Eh nandun si Crisostomo Ibarra. O edi pati yung nobyo mo nadamay, napagdiskitahan. At kung hindi po ako nagkakamali, dito na rin magsisimula ang lahat ng problema niyo sa buhay ng nobyo mong si Crisostomo Ibarra. Diyos mio. Nagkatotoo nga ba sinasabi niya? Sinabi niyo. Yung estrangherang babae na pumunta sa aking silid sa Piaterio. Madre de Diyos, tila yata isa siyang mahusay na manghula. Nahulaan niya na magkakagulo sa pagtitipon. Huwag mong babanggitin sa ninong mong hula-hula. Batid mong bawal sa relihiyon natin yan. Bawal yan. Ngunit, nasaan yung babaeng yan? Baka pwedeng masabi niya sa akin kung anong mainam na negosyong isusunod ko. Sa kasamaang palad ay tinakasan ho niya kami. Nagkamali ho kami ni na Victoria. Ay, sayang. Akala ko talaga namin ay tinakasan na siya ng bait. Bueno, ayusin mo yung sarili mo at labasin mong muli yung mga panauhin. Ha? Si Papa. Madre de Diyos. Saan ko naman kaya hanapin ang babaeng yun? Sir, Buenas noches, senyor. di man lang naawa. Paano na ako nito? OMG. Saan na ba rapist na yun? Lord, yun na pong bahala sa akin. Hala na nga. Madisgrasya o edi madisgrasya. Chica más guapa, Sí, vaya, vaya. Señorita. ¡Oye! Kaya-kayang baguhin ang nakalipas. Maiiba kaya ang mangyayari bukas. Bago mo gawin, Baka matulad pa ang kanyang kapalaran sa kanyang ama kung ididilat niya ang kanyang mga mata at kakalabanin niya ako. Crisostomo Ibarra es un hijo de diablo. Siya si Padre Bernardo Salvi, ang ating bagong kura sa San Diego. Estoy encantada de conocerle, Padre. Igualmente, senyorita. Perdóname, oh Diyos. Ngunit bakit kayo lumikha ng napakagandang dilag? Narito na inihintay mo, Iha. Crisostomo! Halika, pumanhik ka rito! Crispin, Basilio, huwag kayong matakot ha. Clay. Ako po si Clay. Ako si Cesar.